ang Vice President nagipit sa Supreme Court talaga kumakapit. Confirmed. Ayan ang galing Talaga namang napakahusay nila gumawa ng propaganda. Galing talaga Talagang diyan po ako humanga sa kanila. Yung mga tao. Okay, sabi niya, ang Vice President na nagigipit sa Supreme Court, kumakapit. Mahusay talaga, mahusay. Diyan po sila number 1. Magaling sa propaganda. Okay? At ako naman masasabi ko ang mga congressman na sa malita kumakapit, ikukulong sa 2028. Kala nyo kayo lang Kala nyo kayo lang Ang mga congressman na sa malita kumakapit, ikukulong sa 2028. Asahan natin yan. Okay, masasabi natin sa ngayon, kung paalala lang, ang gulong, bilog, umiikot. Okay? Ang nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Kaya kung ngayon ay panahon ninyo, okay? Darating ang panahon. Kung ngayon panahon ninyo, kayo nasa ibabaw ng gulong, darating ang panahon, kayo din naman nasa ilalim. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Okay? Hindi lahat nasa ibabaw kayo. At pag dumating ang time na yan, sigurado iiyak kayo at kayo naman ay lalapit sa Supreme Court. Okay? Okay? Alam po ninyo mga kababayan kaya nagkaroon na naman ng panibagong birada. Nakakita na naman ng panibagong propaganda itong kampo ng mga kalaban ni VP Sara ng mga Duterte. Kahapon kasi mga kababayan nag-file po ng petition itong kampo ng Vice President, itong kanyang defense team. Sila po ay nag-file ng petition sa Supreme Court, okay, para ipatigil itong ginagawang pagdinig dyan ng House Justice Committee sa pangunan nito si Luistro. Okay, dahil para sa depensa ay lumalampas na sa kanilang kapangyarihan, sa kanilang mandato itong House Justice Committee. Para mismo kay retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, masyado nang babad sa media ang impeachment hearing ng Kamara laban kay VP Sara. May komento rin ang isa sa framers ng 1987 Constitution sa paghahambing sa kaso ng bise sa nabasura ng impeachment ni PBBM. Sang-ayon si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna sa hirit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na tila nagiging fishing expedition na ang House impeachment proceedings laban sa bise. Ang masusing pagbusisian niya sa SAL-E ni Duterte ay trabaho na ng Senado. There's a limit to what they can subpoena. Essentially, they should not try to improve the evidence submitted by the complainants. They should examine what are the evidence submitted by the complainants. Iit ni Ascuna na dapat low-key lang ang mga pagdinig ng House Justice Committee. Okay? Akala nyo ba naman sinabi na itong mga tax record ng mag-asawang Duterte ni VP Sara at ang kanyang partner na si Attorney Mans Carpio. Sinabi na pati itong abogado yata ni VP Sara na si Attorney Poa last week na babasa natin, nadidinig natin na ipapasipi na din daw. Okay? Pati itong si Madriaga. Pinasapi na rin. Ang kanyang salin ni VP Sara, pinasapi na rin. Pati NBI, pati Ombudsman, lahat na. Siyempre, alam po ninyo itong ginagawang impeachment, laban kay VP Sara, masasabi natin na parang boxing.
Parang boxing, di ba? Di ba sa boxing, sa aktual na laban sa loob ng ublo, eh, kapag nakakalamang ang kalaban, okay, ang ginagawa ng kalaban ay dihado, nandadaya, nanggugulang kumbaga. Kung minsan sinusuntok sa batok, kung minsan sinusuntok sa yagbuls. Okay? Para boxing, itong impeachment po may ihambing natin sa boxing. Okay? Masasabi natin Sara Duterte versus House of Representatives. Okay? Ngayon, sa boxing mga kababayan, kapag ang isang boxer ay lamado, itong kanyang kalaban na dihado, nag-iisip ng paraan kung paano niya matatalo itong kanyang kalaban na mas magaling. Lamado. Okay? To the point na naisip nitong kalaban, na dihado, manggulang, mandaya. Kaya nga minsan sinusuntok sa batok. Ngayon, itong boxer na lamado, dahil siya sinuntok sa batok, siyempre ang kanyang gagawin, magsusumbong sa referee. Ref! Sinuntok ako sa batok. Binatokan ako. Siyempre ang referee, ang referee, wawarningan ngayon itong nambatok. Nanuntok sa batok. Okay? Meron naman. Minsan, ang ginagawa, sinusuntok sa yagbuls. Okay? Yung low blow, tinatawag low blow. Oo, ayan. Okay? Ngayon, ang gagawin nitong sinuntok sa yagbuls, magsusumbong sa referee. Ref, sinuntok ako, illegal. Low blow. Oo. Ngayon, ang referee, to the rescue. Wawarningan, to the point na aabot pa sa disqualification kung magpapatuloy sa paggawa ng illegal na panununtok ang kalaban na boksingero. Di ba? Ganun din po, Ganun din po itong impeachment laban kay VP Sara. Okay? Ang referee, pwede natin sabihin na ang referee ay ang Supreme Court. Siya ang awat. Siya ang taga-impose ng penalty. Oops, mali ang ginawa mo, bawal yan, illegal yan. Ganon. Ngayon, si VP Sara ay sinusuntok, binubugbog, illegal, natural lamang na siya ay magsusumbong sa referee. Natural lamang na siya ay lalapit sa Supreme Court para isumbong. Sabihin na itong ginagawa ng mga congressman ng House Justice Committee ay illegal. Natural lamang yun. Hindi naman pa pwede na bubugin nyo ang isang tao. Siya ay mananahimik lang, magpapasuntok lang. Hindi pwede ganun. Okay? Para sa akin, tama po itong ginagawa ni VP Sara na ginagamit niya ang legal system ng ating bansa. Ginagamit niya ang legal system para ipakita sa mga taong nanggugipit sa kanya, mali na kayo, sumusobra na kayo. Hindi na tama ang ginagawa ninyo. Kaya kailangan sa inyo ibulgar. Ipakita na kayo yung mali. Ipakita sa taong bayan na kayo ay abusado. Lumalampas na kayo sa inyong boundary. Tama po yung ginagawa ng Vice President. Kaya, itong mga taong ito, katulad niyan, sinasabi ni si Vice President daw ay nagigipit sa Supreme Court kumakapit. Yan po ay isang optic lang Propaganda kumbaga. Propaganda. Di ba?
Ah, kasi kung tama naman ang inyong ginagawa, sinusunod nyo ang inyong mandato, eh, sa palagay nyo ba, si Vice President, ang kampo ng Vice President, lalapit pa ng Supreme Court? Diba? Hindi pwede siya magpabugbog lang siya. Hindi pwede ganun. Eh, napakaswerte nyo naman kung magpabugbog lang siya sa inyo. Napakaswerte nyo na lang, di ba? Di ba? Eh, kung noon, nung panahon ni Chief Justice Corona, okay, nung panahon ni Irap, ni sino pa ba yun? Itong dating ombudsman, Mercedes Gutierrez, okay, kaya hindi ginawa yung katulad ng ginagawa ni BP Sara, eh baka nasanay kayo doon. Ngayon, iba. Ang inyong kalaban ngayon ay marunong lumaban, marunong sumuntok. Di ba? Kaya, ito mga taong ito, dinadaan sa propaganda. Eh, kaya siyempre, tayo naman ng taong bayan, na nag-o-observe, kung tayo po ay mangmang, kung tayo po ay maniniwala sa propaganda, eh wala. Wala mangyayari sa atin. Di ba? Eh, ito mga taong ito dyan po sila expert sa paggawa ng propaganda. Kaya makabayan black, yung mga dilaw. Oo. Noon pa, panahon pa ni Ninoy Aquino, ganun na po sila bihasa sa paggawa ng propaganda. Laban sa kanilang kalaban sa politika. Ganun po di ba? Pero kung titingnan naman natin ang kanilang serbisyo, quality na kanilang serbisyo, ang kanilang brand of service, wala di ba? Matagal na sila yan. Pabalik-balik na lang po itong mga taong ito dyan sa pwesto. Kaya alam na po natin na ito mga ito, magaling naman sa propaganda, pero sa serbisyo publiko, pulpul. Di ba? Kaya nga, obvious naman siyempre, di ba? Kaya nga sila kulilat sa survey, kasi nga alam ng tao na walang kwenta ang kanilang serbisyo. Ngayon, sa ambisyon nila na mamuno sa ating bansa, sa ambisyon nila na sila ang nasa tuktok ng kapangyarihan, ito ngayon ang kanilang ginagawa. Paninira yung mahal ng tao, yung leader na gusto ng tao, malakas, gusto nilang alisin sa ublo ng politika. Gusto nilang alisin sa ublo ng politika, di ba? Kaya dapat talagang itong mga ito, sila dapat ang mawala dyan sa ublo ng politika kasi nga nagiging sagabal sila sa pag-unlad ng bansa. Wala silang gagawin kundi gumawa ng propaganda, mag-iingay. Ito sabi nila doon Sara Duterte seems ignorant of House rules. Okay. Tingnan natin hintayin natin ang pagpapasya ng Supreme Court. Okay? Dahil nandyan po ang Supreme Court, lumapat nitong kampo ni BP Sara, tingnan natin kung totoo ba ito sinasabi ni Redon na itong kampo ni BP Sara ay ignorant sa mga rules ng kanilang committee ng House Justice Committee. Tingnan natin kasi ito mga ito kailanman hindi po yan nagsasabi ng tapat kapag meron silang gusto. Meron silang gustong gawin, lahat po ng propaganda, ng kasinungalingan, ayan po ay kanilang gagawin. Okay?
Kaya huwag tayo padala sa mga propaganda nito mga taong ito. Okay? Ito mga kababayan na, kaya itong channel na ito mga kababayan, ano, ginawa po natin ito para i-share, ipakita sa taong bayan na ang ginagawa ng Vice President, may ginagawa ang Vice President kasi nga, talaga namang masasabi natin na halos bumabaha po ang mga post, no? Mga propaganda sa social media laban sa Vice President. Bukod pa dyan sa Malacanang, bukod pa dyan sa paninira o birada nitong taga PCO na sa Malacanang, maging sa social media, maging sa mainstream media, ay naglilipa na po itong mga paninira kay BP Sara. Oo. Kaya, minabuti natin na para maipakita sa tao, no, na mali ang kanilang sinasabi. Sabi kasi, nababasa natin. Lalo na itong tagapagsalita ng Malacanang. No? Sabi niya, wala daw nagagawa si BP Sara. Wala daw nagagawa. Oo. Kaya hindi daw karapat-dapat mamuno kasi walang nagawa. Ito po, itong video ito ipakita natin para malaman niyo. Bagamat na-explain lang ito, no? Pero dito niya malalaman, no, na ang OBP ay nakakarating sa mga liblib na lugar para serbisyuhan ang ating mga kababayan na malalayo. Okay? O ito po, pakinggan po ninyo mga kababayan. Katulad ninyo na, alam mo yung feeling na hindi ka maaabot, yung feeling na ang layo-layo mo, tapos narinig namin, si OBP pupunta dito. Yung naramdaman namin, wow, okay, meron na naman para sa mga bata. Diyos ang anak ng aming puso sa pagbisita ng pangalawang Pangulo. Okay. So yan mga kababayan yan po, patunay na ang Vice President ay nagtatrabaho. Okay? Yan po ay magandang patunay na mismo ang taong bayan na nagsasabi ng OBP ay nagtatrabaho. Tingnan nyo yun, no? Liblib na lugar. Liblib na lugar. Pinupuntahan ng OBP para serbisyuhan ang mga mamamayan. Oo. Okay? Ang presidente nga hindi nagagawa yan Wala pa akong nakita ng Pangulong Marcos ay ginawa yan. Pumunta sa liblib na lugar at bisitahin ang mga mamamayan doon. Okay? Kaya, ito mga tao na nagsasabi na wala daw nagawa ang Vice President, walang ginagawa ang Vice President, mahiya kayo sa sarili nyo. Mahiya kayo. Okay? Ito ito mga taong ito na nagsasalita na wala daw nagawa ang Vice President, gustong-gusto nila yan. Kaya nga nila ginagipit. Kaya nila binabawasan, niliitan ang budget ng OBP para ang Vice President ay magiging limitado lamang ang kanyang magagawang proyekto. At pag siya po ay naging limitado lamang ang kanyang nagagawang proyekto, ay natural, wala po siya magagawang masyadong serbisyo sa tao kasi kulang sa budget ngayon, tuwang-tuwa ito mga honghang. Okay? Di ba? Yan po yan Yan po ang purpose niya kung bakit ang Vice President po ay niliitan ang kanyang budget. Yan po ang purpose niyan. Gusto nilang kontrolin ang Vice President na makapaggawa ng maraming proyekto sa taong bayan. Dahil siyempre nga naman pag may budget ang Vice President, marami siyang magagawang proyekto, marami siyang mapupuntahan lugar para serbisyo ng tao. Siyempre,
lalo po siyang lalakas. Lalo po siyang mamahalin ng tao. Yan po ang purpose yan eh. Di ba? Yan po ang purpose kung bakit niliitan nila yung budget ng OBP. Mali po yung sinasabi nila kasi daw hindi ginagamit sa tama ang budget ng OBP kaya bawasan. Mali po yan. Ang tamang dahilan yan, politika. Gusto nilang kontrolin. Di ba? Kahit na nga nila kontrolin yung OBP, ang budget ng OBP, ang Vice President nakagawa po ng paraan. Katulad doon sa Mindoro, merong principal doon na humiling sa Vice President na tayuan ng covered court ang kanyang eskwelahan. Kumukulang sa budget ang OBP, ang ginawa ng Vice President, lumapit po sa Chinese Embassy. At ang Chinese Embassy naman ay tumulong. Naghanap sila ng sponsor. Ang pagkakalam ko ay isang proyekto ng Chinese Embassy, yung mga tumutulong sa mga sambaya ating mga kababayan. Parang tawag ito parang NGO. Oo. At doon sa Mindoro ay naitayo ang covered court na ibubong na walang gastos ang gobyerno. Yan po ang nagagawa ng isang leader na mayroong magandang relationship sa kanyang kapitbahay. Di ba? Okay? Ganun po yan. Kung halimbawa si VP Sara, hindi siya marunong gumawa ng paraan, walang budget, magagawa niya ba yun? May bibigay ba niya ang kahilingan ng mga tao doon sa Mindoro nung principal doon? Okay? Di ba? Yan ang picture, yan ang patunay. Yan. Nung sila po ay nag-ribbon cutting, kasama po yan ng Chinese ambassador. Ayan, patunay yan. Sa isang video ko po na itampo ko na po yan eh. Kaya lang, inuulit natin kasi nga, ayaw po tumigil itong mga kritiko sa pagsabi na wala daw na gagawa ang Vice President. Mali po. Patunay po yan, ating kababayan nagsasalita. Di ba? Kaya itong channel na ito mga kababayan ginawa natin para dito natin kahit paano may share natin, may ibahagi natin itong mga proyekto ng OBP na bagamat limited ang kanyang budget nagagawa niyang magserbisyo ng maayos sa taong bayan. Hindi lang yan, marami pa yung magnegosyo today, napakaganda po niyan. Magnegosyo today, na ang ginagawa ng OBP ay tumutulong sa tao para makapagsimula ng business. Meron ako nakita, pinost din ng netizen. Parlor. Proyekto ng OBP. Parlor. At alam natin na kapag ang isang proyekto ng OBP katulad ng halimbawa yung parlor na yan, mayroong mayroong tax yan sapagkat yan po ay kumukuha ng mga license. Halimbawa, may use permit, City Hall, Barangay, DTI, okay, sanitary permit, Bureau of Fire, BIR halimbawa, kung medyo malaki-laki na ang business, kaya na magbayad ng accountant, di ba? Ibig sabihin, yung pera na ilalabas ng gobyerno ng OBP ay may balik sapagkat may tax nagbabayad ng tax yung tao. Di ba? Kasi doon sa ipamimigay mo ayuda, ibigay mo lang, tapos na. Hindi mo alam kung
saan napunta yung pera. Baka may pinambili ng alak, pinambili ng drugs. Iba yung serbisyo katulad ng ginagawa ng OBP, no? Na magnegosyo taday na nakikita ng mismo ng Office of the Vice President ang kanyang proyekto. Ay kinabang ng tao. May trabaho ang tao. Di ba? Yan po ang advantage niya. Kaya masasabi ko na matalino po itong hakbang na ginagawa ng Vice President. Okay? Yan pang, meron pa yung itong libreng sakay na kailangan ng tao ngayon sapagkat ang mahal ng diesel, mahal ang mga produktong petrolyo, mahal. Nahirapan sumakay ang mga tao dahil limitado lamang ang mga biyahe, mga bus o jeepneys. Yun po eh. Tapos sasabihin nito mga ito, wala daw nagagawa. Bulag ba sila? Bulag ba kayo? Okay. Kung binigyan nyo nga lang ng malaking pundo ang OBP, baka mas marami pa nagawang proyekto ang Vice President. Di ba? Yung Boreal, suspendido yata kasi nga, kulang sa budget, kaya sinuspindi muna ng Office of the Vice President. Yung Boreal, yung mga halimbawa, merong mga gustong magpalibing, nanghihingi sila ng tulong sa Office of the Vice President. Narinig ko nung kamakailan, no? Sa memo ng Vice President, ng OBP, sinuspindi daw muna. Kasi nga kulang sa budget. Okay. By the way nga pala, mga kababayan, no? Meron kasi announcement ang nilabas ang OBP, no? Patungkol sa parang babala. Okay? Dahil meron yatang gumagamit ng pangalan ng Vice President na parang ginagamit ang kanyang pangalan para mangolekta ng pera. Ayan o, basahin nyo. Ayan. Babala po yan. Dahil meron gumagamit ng pangalan ng OBP para daw mangolekta ng pera sa mga tao. Ang duda ko dyan, ginagamit yan, ginagawa yan para masira ang Vice President. At mabuti na lamang na itong OBP sila po ay mabilis kumilos para magbigay ng babala sa tao na huwag maniwala na kung meron man gumawa ng ganong gawain, huwag maniwala na yan ay OBP o Vice President. Okay? Okay? Yan po, nakalagay. Oo. Kaya ganun po kahalaga na itong mga nangyayari, no? Paninira sa OBP, Vice President, mahalaga na masuri natin kung yan ba ay totoo o hindi. Huwag tayo basta-basta maniwala sa mga kalokohan na ginagawa ng kalaban ng mga Duterte.